Ang ating kwento ngayon ay naglalaman ng tatlong parte na talaga namang kaabang-abang na mga pangyayari. Una ay ang pagbuo ng legendary peel na nagawang palakasin ang buong puwersa ng Marshall Flame City. Ikalawa ay ang paglalakbay para magpalakas at magdagdag ng sandatahang lakas sa Marshall Flame City. Kung nais mong malaman ang ikatlo ay kailangan mong tapusin ang video hanggang dulo. Sa nakaraang kwento ay natapos tayo kung saan si Manny ay aalis en Asana dahil hindi maibigay en Li Yunxiao ang kailangan nito, subalit nang marinig niya ang teknik na binanggit ni Li Yunxiao ay napatigil ito at nagkaroon ng matinding reaksyon rito. Si Manny na biglang nag-iba ang mood ay tinanong si Li Yunxiao kung sino siya at bakit alam niya ang patungkol sa Moonbreak Scroll. Sumagot si Li Yunxiao na hindi na kailangan pa malaman ni Manny kung paano niya nalaman ang teknik. Ang mahalaga ay alam niya na makakatulong ito sa kanya. Tinanong ni Li Yunxiao kung ayos na ba ang Moonbreak Scroll bilang reward. Kinakabahan pa na sumang-ayon si Manny at para makasiguro ay hiningian niya ng patunay si Li Yunxiao na alam niya nga ito. Gamit ang private sound transmission ay ibinigay ni Li Yunxiao ang ilang detalye patungkol sa teknik. Dali-daling nagpunta si Manny kay Li Yunxiao nang malaman na totoo ang sinasabi nito at hiniling na ibigay sa kanya ang kompletong teknik, subalit hindi ito binigay ni Li Yunxiao dahil kailangan muna ni Manny na mag-register sa Marshall Flame City at ibibigay niya ito pagkatapos. Si Manny ay parang sabik na bata na tumakbo kay Meng Wu at pinalista ang kanyang pangalan. Ang lahat ng nakakita ay namangha dahil isang malakas na nilalang ang sumali sa Marshall Flame City. Ilang saglit lamang ay nagsitakbuhan at nagunahan ang mga nagdadalawang isip kanina para magpalista. Sa isang silid sa loob ng Marshall Flame City ay nagtipon-tipon ang core members ng grupo ni Li Yunxiao. Para mabawasan ang kanilang pag-iisip ay tinanong na ng kanyang lolo kung ano ang Moonbreak Scroll na naging dahilan para umanib sa kanila ang isang 9-star Marshall King. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao na may nakita siyang kakaiba sa katawan ni Manny at ang Lucent Limitless Pills na hiningi nito ay ang pansamantalang lunas doon, subalit ang Moonbreak Scroll ay may kakayahang gamutin ito ng permanente. Muli na naman namangha ang mga commander sa kakayahan ni Li Yunxiao na alamin ang problema sa katawan ng 9-star Marshall King. Ang Marshall Flame City ay kasalukuyang dinadagsa ng mga aplikante, subalit nag-aalala sila na baka wala silang mapaglagyan ng mga ito sa sobrang dami at kinakailangan palakihin ang buong lungsod. Sinabihan sila ni Li Yunxiao na huwag mag-alala dahil may plano siya sa mga martial artist na nag-apply kaya hindi ito magiging problema. Ipinaalam ni Li Yunxiao na kulang sila sa mga malalakas na martial artist at mayroon lamang silang 3 Marshall King kaya ibubuhos niya ang lahat ng kanyang kayamanan para palakasin ang lahat ng nasa loob ng silid. Dagdag pa niya na kung si Manny ay mapagkakatiwalaan ay tutulungan niya itong mapromote sa 1-star Marshall Grandmaster kasama si Commander Xiao sa lalong madaling panahon. Nagtataka naman si Commander Xiao kung paano ito gagawin ni Li Yunxiao dahil kaka-promote niya lang sa 9-star Marshall King kamakailan at kakailanganin pa niya ng 5 hanggang 10 taon bago ma-promote sa Marshall Grandmaster Realm. Tinutulan naman ito ni Li Yunxiao na kaya niyang mapapromote si Commander Xiao sa Marshall Grandmaster sa loob lamang ng 5 hanggang 10 na araw dahil mayroon siyang plano. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao na ang lahat ng naririto sa loob ay ang core member ng kanilang forces at hindi na niya kailangan paalamin ang loyalty nila. Inutusan niya ang lahat na mag-relax ng kanilang universal detect at hayaan siyang papasukin ang consciousness dito. Ilang sandal lamang ay nawala ang mga ito sa loob ng silid at na-teleport sa Monument of World God. Unang nakapansin si Yunxiang na isa itong independent space na may spirituality. Dagdag pa niya na ang lahat ng independent space na may spirituality ay isang heaven-defying Zuan artifacts at hindi ito kaya i-refine ng normal na refiners at tanging legendary being lamang ang kayang mag-refine nito. Namula si Yunxiang sa pag-aakalang si Emperor Gufei ang nag-refine nito, subalit binasag ni Li Yunxiao ang kasiyahan ni Yunxiang kaya nakatanggap si Li Yunxiao ng batok kay Yunxiang. Ang kanyang lolo ay naramdaman ng pagkapamilyar ng lugar. Lingid sa kanyang kaalaman na ito ang kanilang treasure cave na kinuha ni Li Yunxiao. Para mailigaw ni Li Yunxiao ang usapan ay sinabi niya na ang Zuan artifact na ito ay mayroong soul absorption array kaya ang lahat ng soul energy sa 500 na kilometro na palibot ng Marshall Flame City ay mapupunta lahat dito. Dagdag pa niya na kung lahat sila ay mag-cultivate sa loob ng World God Monument at sa tulong ng mga pills at Zuan weapon na pina-refine niya sa mga alchemist at kila Lord Zhang ay 2 beses na mas mabilis silang lalakas sa madaling panahon.
Pumitik si Li Yunxiao ng kanyang daliri at nalipat na naman sila ng lugar. Dinala ni Li Yunxiao ang mga commander sa pinakasentro ng World God Monument para doon mag-cultivate dahil nandirito nagtitipon ang pinakamataas na soul energy at kung magkataon na mapromote na sila Commander Xiao at Money ay lubos itong makakatulong sa mga commander na makakakita. Masaya naman si Commander Yun dahil ito ang kanyang pinakakailangan para maging isang martial lord. Si Li Yunxiao ay nagtungo sa mga refiners para ipaalam na dumating na ang oras para mag-refine sila ng adversity-destroying pills. Nagulat naman sila Lord Zhang dahil ang adversity-destroying pill ay isang legendary 4th-tier pill kung saan magagawa nitong mapaangat ng isang level ang lahat ng martial artist mula martial king pababa. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao na ang adversity-destroying pill, bagamat epektibo ay mayroon pa rin itong side effects dahil bago makapag-breakthrough ay dadanas ang martial artist ng malaimpyernong sakit sa kung sino man ang kakain nito. Hindi rin advisable na kainin ito ng isang great martial master dahil sobra itong delikado. Tinanong naman ni Lord Shu kung kakain ba si Li Yunxiao nito dahil isa lamang itong martial master. Lingid sa kanilang kaalaman na bagamat isa lamang martial master si Li Yunxiao ay mayroon naman itong katawan na kasing lakas ng martial lord dahil sa heavenly tyrant body kaya hindi lang isa kundi dalawa ang kanyang kakainin. Ang dalawa ay sumunod kay Li Yunxiao para tumulong sa pag-refine dahil lubos itong makakatulong sa kanilang mga bagong promote bilang 4th class refiner. Kinuha ni Li Yunxiao ang 5-line tripod na labis ikinabigla nila Lord Zhang dahil sa kanilang pagkakaalam ay isa itong 5th-tier tripod subalit nagawang i-refine ito ni Li Yunxiao kahit na isa lamang siyang 3rd-tier refiner. Inutusan ni Li Yunxiao ang dalawa na makinig sa kanya ng mabuti dahil ang kanyang ituturo na klase ng refinement ay kinakailangan na magtulong silang tatlo at labis itong kakaiba sa nakagawiyang pagsosolo ng pag-refine. Makalipas ang ilang oras ay natutunan na nila ang kanilang mga gagawin subalit hindi sila ganun kasaya dahil sobrang layo ng agwat nila kay Li Yunxiao pagdating sa pag-unawa ng mabilis. Lumipad sa ere ang 5-line tripod at napansin naman ito ng lahat ng alchemist sa lugar. Inutos ni Li Yunxiao na tulungan siya sa pag-control ng tripod habang nilalagay niya ang mga ingredients. Sila Lord Zhang at Lord Shu ay sabay na kinokontrol ang tripod habang si Li Yunxiao naman ay inilalagay ang mga ingredients sa loob. Ilang sandali lamang ay sisimulan na ni Li Yunxiao activate ang array sa tripod at gumamit ng pambihirang teknik kaya sinabihan niya ang mga alchemist na panuurin siyang mabuti para matuto. Gumamit si Li Yunxiao ng 100 Type Guanyin Bodhisattva Este ng Heavenly Phantom Scripture Technique at lumabas ang maraming kamay sa bawat sulok ng kanyang katawan at ilang sandali lamang ay nagsimula ng kumilo si Li Yunxiao at para bang nagsasayaw ito sa ere habang gumagamit ng Heavenly Phantom Scripture Technique. Mula sa malayo ay matatanaw ang ginagawang pagre-refine ni Li Yunxiao habang umiikot sa tripod. Gulat na gulat sila Lord Zhang dahil hindi ito ordinaryong klase ng pagre-refine na tila ba ang kanilang nire-refine ay isang 5th-tier pill at hindi 4th-tier pill. Ang mga nanunood na alchemist ay unti-unti nang nakakaramdam ng kakaiba sa kanilang mga isip. Ang 2nd-tier alchemist na si Liang ay ang naunang na-enlighten sa ginagawa ni Li Yunxiao kaya nagsimula na itong mapromote sa 3rd-tier realms. Ilang sandal lamang ay sumunod na rin ang mga 1st-tier alchemist nilang mga kasama. Si Li Yunxiao ay gagawin na ang susunod na hakbang sa pag-refine kaya inutusan niya ang dalawa na lumayo sa kanya dahil sisimulan na niyang gamitin ang Divine Flames na mayroong kakaibang lakas at kung mananatili sila sa tabi ni Li Yunxiao ay baka hindi nila kaya ang lakas nito at masunog ang kanilang mga kaluluwa. Dagdag pa niya na maaari ring maglabas ng Thunderbolt sa proseso ng paggamit nito kaya sumunod naman agad ang dalawa at umalis. Nilabas na ni Li Yunxiao ang Phoenix Fire at ginamit ito sa pag-refine. Ilang sandal lamang ay may lumabas na Blue Phoenix sa ibabaw ng tripod na tila ba binabasbasan ito. Hindi makapaniwala ang mga alchemist sa kanilang mga nakikita. Nagdadalawang isip si Li Yunxiao kung tatapusin na ba niya ang pag-refine dahil sa kanyang nakikita ay walang darating na thunderbolts na palaging narating kapag gumagamit siya ng Phoenix. Itinuloy na niyang i-refine ang pills dahil maaring walang thunderbolt kasi nasa loob sila ng World God Monument. Natapos ng ma-refine ang pills at lumabas ang napakabangong aroma nito na kahit sa pwesto ng mga alchemist ay abot ang amoy na tila ba nasa harap lamang nila ang mga pills. Unti-unti nang nawawala ang mga usok at matatanaw na si Li Yunxiao.
Nang tuluyan ng mawala ang usok ay nakita nila na si Leon Xiao ay umangat na naman ng isang level at naging 6-star martial master. Agad na nagtungo sila Lord Zhang at Lord Shu para tignan ang pil dahil masyadong malakas ang paggalaw nito. Nang makalapit sila Lord Zhang at Lord Shu ay agad nilang nakita ang 16 na mga pills na nakalutang sa ere. Labis ang kanilang pagkagulat sa kanilang nakita dahil nagawa nitong mag-refine ng 16 legendary pills sabay-sabay na kung tutuusin ay sobrang hirap na gawin kahit na isa pa lamang ang gawin na pill. Maging ang mga alchemist sa ibaba ay tinitignan na bilang Diyos si Leon Xiao dahil sa kanilang nakita. Habang pinapasok ni Leon Xiao sa kanyang space ring ang mga pills ay ipinaliwanag niya na ang kanyang ginamit na teknik kanina ay ang Heavenly Phantom Scripture Technique. Bagamat mahirap itong unawain para sa kanila sa kasalukuyan ay malaki naman ang maitutulong nito sa kanilang kaalaman kaya muli itong ipapakita sa kanila ni Leon Xiao. Isang malaking imahe ni Leon Xiao at marami ang kamay ang lumabas sa kanyang likuran. Matapos ang isang oras ay tapos na rin si Leon Xiao sa pag-demonstrate ng teknik subalit karamihan sa mga alchemist ay walang naunawaan at labis ang panghihinayang sa nasayang nilang oportunidad. Sila Lord Zhang at Lord Shu naman ay may naunawaan kahit papaano kaya labis ang pasasalamat nila kay Leon Xiao at buong puso na silang susunod sa mga inutos nito bilang pasasalamat. Inutusan ni Lord Shu ang mga alchemist na magsibalak na sa kanilang mga gampanin at pagbutihin ang kanilang mga ginagawa dahil kung hindi ay papabalikan na sila sa Alchemist Association sa Kapitolyo. Batid sa mga mukha ng mga alchemist na ayaw na nilang bumalik sa association at nais na lamang manatili dito kaya nagmadali silang gawin ang mga dapat nilang gawin. Sa isang liblib kuweba ay makikita si Commander Yun na sinusubukang mag-breakthrough sa pagiging martial lord. Sa isip-isip ni Commander Yun ay kailangan na niyang magawa ito ngayon dahil ayaw niyang masayang ang maraming pagkakataon. Habang kinakabahan siyang nag-e-ensayo ay narinig niya ang pagsuporta sa kanya ni Leon Xiao. Ilang sandali pa ay sumulpat ito sa kanyang harapan at may ibinigay sa kanyang bagay dahilan para matagumpay siyang ma-promote bilang martial lord. Masaya naman si Leon Xiao dahil nadagdagan na naman siya ng isa pang martial lord. Tinawag ni Leon Xiao ang mga commander dahil may nais siyang sabihin dito. Agad naman nagsidatingan ang lahat at naramdaman nila na ang Yuan Qi sa lugar ay sobrang kapal at napakaganda mag-training dito subalit ang kanyang lolo ay galit na galit dahil naantala daw ni Leon Xiao ang kanyang pag-eensayo. Si Leon Xiao na may nais sanang sabing importante ay parang umaayaw na at ayaw nang magsalita subalit kinalaunan ay nagsalita na ito ng may ekspresyon at sinabing mayroon lang naman siyang pills na nirefine na may kakayahang mapalakas ng isang martial artist ng mabilisan subalit mayroon itong side effects na lubhang masama at kung hindi kakayanin ng kanilang katawan ay maari silang sumabog. Para makabawi sa kanyang lolo ay sinabi niyang mas mabuti daw na magsipagbalik na lang sila sa pag-cultivate dahil sobra itong delikado. Ang mga commander ay binigyan ng masamang titig si Li Chu niyang kaya dali-dali itong lumapit para muling paamuhin ang nagtatampo niyang apo. Dagdag pa nito na kahit pa daw siya ay nasa seryosong ensayo ay isang tawag lang ni Leon Xiao ay darating agad siya nang walang reklamo dahil paborito niya siyang apo. Kumalma na si Leon Xiao at inilabas na rin ang adversity-destroying pill at muling ipinaliwanag ang kayang gawin nito. Binigyan niya ng tag-iisa ang lahat maliban kay Commander Xiao na nakatanggap ng 2 dahil batid ni Leon Xiao na kaya ito ng katawan ni Commander Xiao. Binalaan naman niya si Commander Yun na huwag munang kainin ang pill at antayin muna na ma-stabilize nito ang kanyang realm para hindi siya mapahamak. Para maipakita ang kakayahan ng pill ay ibinato niya ito sa bunganga ng Thunder Beast at dahil malakas ang katawan nito ay hinagisan niya ito ng 2 sabay agad. Ilang sandali lamang ay namilipit ito sa sakit at nagsisisigaw. Napatingin naman ang mga commander kay Leon Xiao kaya pinaliwanag ni Leon Xiao na hindi lason ang pill at makakaramdam lamang sila ng kunting sakit subalit haupo rin ito katagalan at makikita nila ang magandang resulta. Nagdadalawang isip naman ang mga commander subalit pinili pa rin nilang subukan kaya dali-dali silang umalis. Naiwan naman si Leon Xiao, Commander Yun at Thunder Beast sa kuweba. Pinanood ni Commander Yun si Leon Xiao na kinain ang pill. Ilang sandali lamang ay napilipit sa sakit si Leon Xiao at napalibutan ang buo niyang katawan ng dugo habang nagtutunugan ang kanyang mga buto. Si Commander Yun ay kinakabahan habang pinapanood ang Thunder Beast at si Leon Xiao na sumisigaw sa sakit. Maya-maya pa ay naririnig na ni Commander Yun ang mga sigawan ng iba pang commander sa sobrang sakit.
Hindi na mapakali si Commander Yun sa kanyang mga naririnig na sigawan. Matapos ang pamumulipot ni Li Yunxiao ay biglang umangat ang level nito sa 7-star Martial Master subalit hindi pa nagtatapos ito rito dahil patuloy pa rin ang pag-angat ng enerhiya na nagmumula kay Li Yunxiao. Unti-unti nang nagsisitunugan ang ugat ni Li Yunxiao at kasunod nito ay ang isa na namang pag-angat ng kanyang level bilang isang 8-star Martial Master. Gulat naman si Commander Yun dahil noong panahon na siya ay kagaya ni Li Yunxiao ay inabot siya ng 1 taon para lang ma-promote subalit si Li Yunxiao ay nagawa ito sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi pa rin satisfied si Li Yunxiao at kumain pa siya ng isa pang pill. Nag-aalala naman si Commander Yun dahil mukhang binabalak ni Li Yunxiao na puwersa ang ma-promote sa 9-star Martial Master na lubhang mapanganib. Ilang sandali pa ay dumating na ang dalawang commander at kitang-kita sa kanilang katawan ang dinanas nilang hirap. Tinignan ni Commander Yun ang Thunder Beast at naramdaman niya na mas lalo itong lumakas. Hindi rin nagtagal ay nagtagumpay na si Li Yunxiao at naging isang ganap na 9-star Martial Master. Huminto na si Li Yunxiao sa pag-consume ng pill dahil batid niya na naabot na niya ang kanyang limitasyon at maaari siyang mamatay kung pipilitin pa niya ito. Nang matapos si Li Yunxiao sa kanyang ginagawa ay nakita niya ang mga commander na masama ang tingin sa kanya. Ang kanyang ama at lolo ang nanguna para alamin kung mayroon pa siyang natitirang ibang pills para kanilang paghati-hatian. Ipinaliwanag naman ni Li Yunxiao na ang adversity-destroying pill effectiveness ay unti-unting nawawalan ng bisa habang paulit-ulit itong kinakain. Dagdag pa niya na kahit ang isang Martial King ang mag-consume nito ay hindi maaring lumagpas sa 3 ang kaya nilang kainin dahil mawawalan na itong bisa. Habang hawak-hawak siya ng kanyang ama ay sinabi niya na ang pag-consume ng pill para lumakas ay hindi tamang paraan at makakasira lamang ito sa kanila kapag nasobrahan. Sumang-ayon naman ang kanyang lolo subalit humiling pa rin ito ng isa pang pill para subukan dahil isa naman siyang Martial King. Walang nagawa si Li Yunxiao at ibinigay ang kanilang gusto at nakatanggap ng tag-isa pang pill si Li Chunyang pati ang Thunder Beast. Nang paalis na si Li Yunxiao ay pinigilan siya ni Commander Yun dahil kailangan pa ni Li Yunxiao mag-stabilize ng kanyang lakas subalit hindi ito ginawa ni Li Yunxiao dahil lingid sa kanilang kaalaman na si Li Yunxiao ay narating na ang tugatog ng kapangyarihan bilang 9 Heaven Martial Sovereign kaya ang pag-unawa sa martial arts ay sobrang dali na lamang sa kanya. Umalis na si Li Yunxiao at naiwan si Commander Yun at ang Thunder Beast ay namimilipit ulit sa sakit dahil kinain nito ang huling pill na binigay ni Li Yunxiao. Sa paglabas ni Li Yunxiao sa kuweba ay nadatnan niya si Jierong na biglang nagmakaawa sa kanya dahil batid na nito na ang mga naiwan sa World God Monument ay umangat ng level habang siya ay napag-iwanan. Nagtatampo ito ng parang bata dahil habang siya ay naghihirap sa labas para gawin ang utos ni Li Yunxiao ay nabutan na siya ng mga dati niyang napag-iwanan na first-class refiner sa association. Hindi naman naawa sa kanya si Li Yunxiao at diretsyong tinanong si Jierong kung ano na ang nangyari sa kanyang mga inutos. Sumagot naman si Jierong na nagawa na niya ang lahat ng ito subalit naubos ang ibinigay ni Li Yunxiao na primary deal stone sa kanya at kinailangan pa niyang humingi kay Meng Wu ng karagdagang 20,000 high-tier primary deal stone. Si Jierong ay may nais pa sanang sabihin patungkol sa teknik na pinakita nito sa mga alchemist subalit paglingon iya ay wala na si Li Yunxiao kaya wala na siyang nagawa at napasigaw na lamang. Nagtungo si Li Yunxiao sa labas ng Martial Flame City para tignan ang mga array formation na sinet up nila Jarong at Heaven's Core. Nakita si Li Yunxiao ng mga nag-a-apply at ni Meng Wu kaya tinawag siya ng mga ito. Pagkalapit ni Li Yunxiao ay tinanong niya kung ilan na ang nakarehistro sa kanilang martial artist. Sumagot si Meng Wu na sa kasalukuyan ay mayroon na silang na-recruit na isang Martial King, 4 na Martial Lords, 120 Great Martial Master at 1,722 na Martial Master. Ibinulong din ni Meng Wu na si Ding Linger ay may pinadalang pouch sa kanya subalit hindi ito magawang buksan ni Meng Wu. Nakita ni Li Yunxiao na mayroong mga layer ng encryption ang nakapalibot sa pouch kaya pinahawak niya ito ng mabuti kay Meng Wu at agad naman ni Li Yunxiao itong binuksan. Nang makita ni Li Yunxiao ang laman nito ay namangha siya dahil kumpleto at narito lahat ng kanyang kailangan na mga battleship at mga 4th tier items. Pinag-utos ni Li Yunxiao kay Meng Wu na itigil na ang recruitment pagkatapos maubos ang mga resources. Dagdag pa niya na ipatawag lahat ng martial artist na nag-apply at magkakaroon ng pagtitipon na gaganapin sa hapon.
Dagdag pa niya na kung sino man ang hindi dumalo na nag-apply ay itatratong tumakas. Sa sinabi ni Leon Xiao ay nagunahan ng mga martial artist sa pag-apply dahil baka hindi na sila makasali. Bumalik si Leon Xiao sa World God Monument at nakita niya si Jierong na nagdadamdam sa gilid. Gulat na gulat si Jierong nang maramdaman ang presensya ni Leon Xiao kaya agad niya itong tinanong kung bakit si Leon Xiao bumalik. Inabot ni Leon Xiao ang isang papel para muling bumalik si Jierong sa Thousand Treasure Tower at Tianyuan Commerce Guild at mangutang ng Primary Deal Stones dito. Paalis na sana si Leon Xiao subalit kinausap siya ni Jierong ng masinsinan. Ipinaalam ni Jierong na ang Heaven's Core ay nagpakapagod ng ilang araw para mag-set up ng Three Great Formation at lubos na mapagkakatiwalaan kumpara sa mga bagong recruit na martial artists subalit ang kanilang mga kagamitan at cultivation level ay higit na mas mababa kumpara sa mga bagong recruit. Ang kanilang bilang ay aabot ng 2,000 subalit 10 lamang sa kanila ang may Zuan weapon. Nag-aalala si Jierong na baka lumayo ang loob nito kay Leon Xiao dahil mas prioridad ni Leon Xiao ang mga bagong recruit kaysa sa kanila. Naunawaan ni Leon Xiao ang nais ipahiwatig ni Jierong kaya nangako siya na gagawa siya ng paraan subalit sa kasalukuyan ay gipat siya sa resources. Dagdag pa niya na ang Heaven's Core ay ang unang team ni Leon Xiao at mayroong mataas na potential kaya hindi ito pababayaan ni Leon Xiao. Masaya naman si Jierong sa kanyang narinig. Bumalik si Leon Xiao sa kuweba at pinag-isipan kung kakainin niya ba ang ikatlong adversity-destroying pill. Batid ni Leon Xiao na lubha itong mapanganib at triple ang lakas ng sakit na kanyang dadanasan subalit sa huli ay pinili pera niya ang kaninin ang ikatlong pill. Napahiyaw sa sakit si Leon Xiao sa loob ng ilang oras at nang matapos ito ay umangat ang kanyang level sa Peak 9 Martial Master. Sa harap ng Martial Flame City ay nagtipon ang mga martial artist na nakapag-apply kasama ang Heaven's Core. Ang mga martial artist na na-recruit ay pinagtatawanan ng Heaven's Core dahil mababa ang level nito kumpara sa kanila at para sa kanila ay mukhang tanga ang ginagawa ng Heaven's Core na pagseseryoso sa linya. Pinatahimik sila ni Leon Xiao at nagwika ng ilang mga paalala para sa mga martial artist na nakatanggap ng kanyang kayamanan. Si Manny na nasa harapan ay nakita si Leon Xiao na may kakaibang aura at sa kanyang pagmamasid kay Leon Xiao ay may bigla siyang napagtanto. Naalala niya na si Leon Xiao ay isa lamang 5-star martial master subalit bigla itong naging Peak 9 martial master kaya labis ang kanyang pagkagulat kasama ng iba pang martial artist. Tinawag ni Leon Xiao si Manny at pinaakyat sa entablado. Nagalit naman si Manny at ang ilang martial artist dahil nabastusan ito kay Leon Xiao na hindi paggalang sa 9-star Martial King subalit ninitian lamang siya ni Leon Xiao at wala na itong nagawa kaya umakyat na si Manny sa entablado. Pagdating ni Manny sa entablado ay inabot ni Leon Xiao ang Jade Tablet na naglalaman ng Moonbreak Scroll at isang pill. Ipinabatid ni Leon Xiao na bibigyan niya si Manny ng magandang lugar para mag-ensayo at nais niya na sa muli nilang pagkikita ay isa na itong Martial Grandmaster. Hindi naman naniniwala ang mga nakarinig kay Leon Xiao at sinasabi nilang napaka-imposible nitong mangyari. Sinubukan na alamin ni Manny kung totoo ang laman ng Jade Tablet at nang makita niya ang laman nito ay nasiyahan siya dahil totoo nga na binigay ni Leon Xiao ay ang Moonbreak Scroll. Sa mga puntong ito ay buo ang loob ni Manny na hindi lamang siya magiging Martial Grandmaster sa hinaharap dahil tatangkain niya ring marating ang Martial Emperor Realm at maging ang Martial Supreme Realm. Nang buksan ni Manny ang kahon ay nakita niya agad na ang pill ay isang adversity-destroying pill. Nagagalak naman si Leon Xiao na hindi ignorante si Manny at may alam na mga bagay-bagay. Sinabi ni Leon Xiao na ang pill kasama ang Moonbreak Scroll ay sapat na para ma-promote si Manny sa Martial Grandmaster sa lalong madaling panahon. Namangha si Manny sa angking talento at kaalaman ni Leon Xiao kaya masaya itong umalis ng walang pagsisisi sa kanyang pagsali sa Martial Flame City. Ang lahat ay nagkakagulo kung ano ang ibinigay ni Leon Xiao kay Manny at sa gitna ng kaguluhan ay biglang umihip ng malakas ang hangin. Nang lumingon sila sa itaas ay nakita nila na mayroong battleship ang nagtungo sa Martial Flame City. Sa loob ng battleship ay mayroong martial artist na galit kay Leon Xiao. Ang lalaki ay mula sa Sky Locust sect ng Qian Peak Mountain Range at nagtungo ito kay Leon Xiao para pagbayarin si Leon Xiao sa ginawa niyang pagkuha ng soul power sa buong paligid dahilan para mawalan ng silbi ang kanilang lugar.
Ang Sky Locust Sect ay hindi kilala ni Li Yunxiao subalit inalok niya ito na kung wala ng soul power sa kanilang lugar ay maaari niyang dalhin ang buo niyang sect at umanib sa Martial Flame City at tinitiyak ni Li Yunxiao na hindi sila magsisisi. Ang martial artist ay lalong nagalit at nais wasakin ang Martial Flame City. Si Li Yunxiao ay nainis sa sinabi ng martial artist na wawasakin niya ang Martial Flame City subalit pinalampas niya na lamang ito dahil sila Li Yunxiao naman ang may kasalanan bakit ito naiinis. Ang martial artist ay lalong nainis sa inaasta ni Li Yunxiao na mapagmalaki kahit na isa lamang itong pick 9-star martial master kaya inatake niya si Li Yunxiao. Nais sana tumulong ng mga commander subalit pinigilan siya ni Li Yunxiao dahil nais nito na siya ang lumaban. Nilabas ni Li Yunxiao ang kanyang Zuan weapon at nilabanan ang atake na sa isang iglap ay naglaho. Sa lakas ng impact ng salpukan ay ramdam ito sa buong paligid ng Martial Flame City. Nagalit si Li Yunxiao dahil ang isang 1-star martial lord ay nagtatangkang wasakin ang kanyang lungsod. Sinubukan ni Li Yunxiao na gamitin ang sword array ng lungsod para atakehin ang martial lord. Isang malaking dilaw na espada ang lumabas sa itaas at sa isang iglap ay winasak nito ang battleship at dahil buhay pa ang martial artist ay sinundan ito ng atake ni Li Yunxiao gamit ang 5-line tripod. Gamit ang 5-line tripod ay naglabas ito ng iba't ibang kulay na apoy na direktang tumama sa martial artist at lumikha ito ng malaking pagsabog. Nakita naman ito ni Manny at namangha sa ginagawa ni Li Yunxiao na pag-control sa 5-line tripod na isang 50-year Zuan weapon na kung tutuusin ay malabong kontrolin ng isang martial master. Ang mga kapwa mag-aaral ni Li Yunxiao ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita dahil sobrang laki ng inangat na lakas ni Li Yunxiao sa loob lamang ng isang buwan. Inutusan ni Li Yunxiao na dalhin ang martial lord sa kanya na agad naman dinala papunta kay Li Yunxiao ang martial lord habang pinagtitinginan ito ng maraming martial artist. Ilang sandali lamang ang walang malay na martial lord ay muling nagkaroon ng malay. Tinanong ni Li Yunxiao kung saan ang eksaktong lokasyon ng Sky Locust Sect at kung ano ang kasalukuyang lakas na tinataglay nito at kung masagot ito ng martial artist ay maari pa siyang buhayin ni Li Yunxiao. Tinakat ito ni Li Yunxiao na kapag nalaman niya na nagsisinungaling ang martial lord ay agad niya itong papaslangan, sa sobrang takot ng martial lord ay agad itong umamin. Nagpakilala siya na si Butia Ingong isang high-class disciple sa Sky Locust Sect na nakabase sa Qian Peak Mountain Range. Ang kanilang sect ay maliit lamang subalit may roon itong lagpas sa 1,000 taong history. Ipinagbigay alam niya rin na ang kanilang sect master ay isang 9-star martial king at may dalawa silang vice master na 7-star martial king at 5-star martial king. Ang kanilang martial lord ay 12 lamang subalit aabot sa 1,000 ang great martial master at martial master sa kanila. Ipinaliwanag niya kay Li Yunxiao na ilang araw na ang nakalipas nang bigla silang makaramdam ng pagbabago sa Qinyun Peak kung saan unti-unting nauubos ang soul power dito at dahil hindi ito normal ay nagpadala ng maraming disciple ang kanilang sect master para imbestigahan ang mga nangyayari sa paligid ng bundok at isa siya sa mga disciple na nag-imbestiga. Si Li Yunxiao ay masaya dahil sa kanyang nalaman at inalok niya ang martial lord na sasama siya pabalik sa Sky Locust Sect at kakausapin ang kanyang sect master para umanib sa Martial Flame City. Ang mga nakarinig naman ay kinabahan sa sinabi ni Li Yunxiao dahil ang Sky Locust Sect ay mayroong 3 martial king at ilang mga martial lord na kaya silang ubusin subalit si Li Yunxiao na hapit ay naisip ang tangkain na sakupin ito. Walang masabi ang martial lord sa kanyang narinig subalit wala siyang ibang pagpipilian dahil buo ang desisyon ni Li Yunxiao na sumama sa kanya. Tumayo si Li Yunxiao at sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay ay nagsilabasan ang mga Green Wolf battleship sa taas at may 3 50-year Tiger King battleship pa sa harapan. Ang lahat ng martial artist na nakakita ay nabigla at di makapaniwala sa nakita dahil para mabuo ang ganito kadaming battleship ay kinakailangan na gumastos ng milyon-milyong primordial stone. Dahil sa pangyayaring ito ay lalo pang yumigting ang kanilang paniniwala na si Li Yunxiao ay talaga tinutulungan ng 1,000 Treasure Tower. Si Manny na isang 9 martial king ay hindi ligtas sa pagkabigla sa mga pinapakita ni Li Yunxiao simulan nang magkita sila nito. Si Li Yunxiao ay ngiting tagumpay sa kanyang mga nakitang reaksyon dahil sa mga puntong ito ay malabo nang itanggi ng 1,000 Treasure Tower na sila ang backer ni Li Yunxiao. Ibinigay na ni Li Yunxiao ang pinakaunang mission at ayon ay ang masakop ang Sky Locust Sect at madala sa Martial Flame City.
Ang mga kaninang nag-aalangan na martial artist ay dali-daling nagunahan sa battleship dahil ito ang unang pagkakataon na mararanasan nilang makasakay dito. Nakasakay Nas ay Leon Xiao at ang mga martial artist sa mga battleship at nagsimula ng maglayag sa kalangitan. Ang Heaven's Core ay hindi nakasama dahil ang kanilang lakas ay hindi sapat para sa gagawing operasyon. Si Manny ay tinanong si Leon Xiao kung ano ang kanyang plano dahil para sa kanya ay kulang ang kanilang puwersa para sakupin ang Sky Locust Sect base sa impormasyon nilang nakalap sa Martial Lord. Sumagot naman si Leon Xiao na sa kasalukuyan ay wala ang mga Martial Lord sa Sky Locust Sect at kailangan lamang niya ni Manny na labanan ng Sect Master ng Sky Locust Sect at siya nang bahala sa dalawang Martial King. Dagdag pa niya na kung magipit man sila sa alanganin ay handa siyang pasabugan ang mga battleship para manalo. Ilang sandali lamang ay nakarating na sila sa lugar subalit hindi ito makita ng mga commander ngunit nang si Leon Xiao ang tumingin ay agad niyang nakita na ang Sky Locust Sect ay mayroong Grand Mountain Guardian Formation na nagagawang itago ang lugar gamit ang illusion technique. Namangha si Leon Xiao dahil batid niya na isang malaking puwersa ang Sky Locust Sect dati. Hindi naman makapaniwala ang Martial Lord na mabilis lamang nakita ito ni Leon Xiao. Batid ni Leon Xiao na hindi agad susunod ang Sky Locust Sect sa kanyang gusto kaya naisipan niya na imbis makipag-usap ay aatakihin niya na agad ito sa simula pa lamang. Inutos ni Leon Xiao na ang lahat ay maghanda at bombahin ng sunod-sunod ang Grand Mountain Guardian Formation at walang titigil kahit anong mangyari. Ang mga battleship ay sabay-sabay na naglabas ng asul na enerhiya at sunod-sunod itong umatake sa iisang direksyon. Ilang sandali pa ay tuluyan nang lumabas ang Sect Master kasama ang dalawang Martial King. Galit na galit nitong pinag-utos na itigil nila Leon Xiao ang kanilang ginagawa. Hindi naman sumunod si Leon Xiao at inutos na walang titigil sa kanila. Ang Sect Master ay nakita si Leon Xiao mula sa malayo habang hawak ang Martial Lord. Tinanong ng Sect Master kung sino sila Leon Xiao subalit hindi siya sinagot ni Leon Xiao dahil hindi ito importante. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nawasak ang Grand Guardian Formation at lumabas ang Sky Locust Sect mula rito. Galit na galit ang Sect Master nang mawasak ang Grand Formation at hiningian ng paliwanag si Leon Xiao kung bakit niya ito ginawa. Batid naman ni Leon Xiao na ang Sect Master ay nililibang lamang sila habang hinihintay ang mga Martial Lord bago ito makipaglaban. Sinabi na ni Leon Xiao kung ano ang kanyang pakay at ayon ay ang bigyan ng oportunidad ang Sky Locust Sect na lumakas at magpasakop sa Martial Flame City. Hindi naman kilala ng Sect Master ang Martial Flame City at para sa kanya ay hindi malalakas ang mga lungsod. Sinampal naman sila ng katotohanan ni Leon Xiao na dahil sa kanilang pagiging takot at pagtatago ng matagal sa kabundukan kahit na may sapat silang lakas ay hindi na nila namalayan ang mga nangyayari sa paligid dahil ang Martial Flame City ay halos kalapit lang nila ng lugar subalit hindi pa rin nila batid ang mga kaganapan dito. Inalok sila ni Leon Xiao ng misensinang usapan para maiwasan ang madugong labanan. Handa naman makipag-usap ang Sect Master subalit nais nitong singilin si Leon Xiao sa winasak niyang Grand Guardian Formation ng kanilang sect. Dagdag pa, niya na ang Sky Locust Sect ay nanatili ng 1,000 taon na hindi man lang nasasakop ng kahit sinong puwersa kaya hindi sila papayag sa nais ni Leon Xiao. Tinuwanan naman sila ni Leon Xiao dahil kaya lamang daw hindi sila sinasakop ng iba ay sa kadahilanang ang kanilang sect ay sobrang hina at para naman sa Grand Guardian Formation ay wala siyang balak na bayaran ito dahil hindi naman ito kailangan pagkatapos nilang marinig ang mga sasabihin ni Leon Xiao. Hindi pero nagpaawat ang Sect Master patungkol sa Grand Guardian Formation dahil hindi basta-basta ang pagbuo nito. Si Leon Xiao ay nanindigan sa kanyang mga salita at pinaalalahanan sila na kung hindi sila papayag sa gusto ni Leon Xiao ay babalik na lamang siya sa Martial Flame City subalit itutuloy pera niya ang pag-absorb ng soul power sa buong paligid at matitigil ang kanilang cultivation dahil dito. Hinamon din ni Leon Xiao ang Sky Locust Sect na maari silang lumusab sa Martial Flame City para sirain ang soul array absorption kung kaya nila at may sapat silang lakas para labanan ang Martial Flame City. Binigyan sila ni Leon Xiao ng mga kondisyon na kung sasali sila sa Martial Flame City ay kailangan lamang nila sumunod sa mga utos ni Leon Xiao at bibigyan niya ang Sky Locust Sect ng lugar na mayroong 10 beses na lakas ng Soul Chi kumpara sa kanilang lugar at maraming mga cultivation resources.
Nabigla sila sa offer ni Lee Yun Xiao subalit mayroon pa rin silang pag-aalinlangan dahil kung totoo ang mga sinabi ni Lee Yun Xiao ay isa na sanang big forces at kilala ang Martial Flame City. Sumagot si Lee Yun Xiao na sila ay nagsisimula pa lamang at sa mga susunod na taon ay magiging isa na silang malaking forces. Ang Sect Master ay unti-unti nang napapapayag ni Lee Yun Xiao. Para sa pagpapatibay ng kanyang mga sinabi ay nangako si Lee Yun Xiao na kung may isa man siyang kondisyon na hindi magawa ay malaya silang lahat na umalis. Sa ilang saglit na pag-iisip ay pumayag na rin ang Sky Locust Sect sa nais ni Lee Yun Xiao. Binigyan sila ni Lee Yun Xiao ng alias na Heaven's Resolve at pamumunuan ito ni Sect Master Fei Chen. Si Lee Yun Xiao ay nais na mapaigting ang relasyon ng Martial Flame City at Sky Locust Sect kaya nagbigay siya ng mensahe kay Sect Master Fei Chen na kung magiging loyal lang sila kay Lee Yun Xiao ay tutulungan niya si Sect Master Fei Chen na dagdagan pa ang kanyang buhay na sa kasalukuyan ay malapit nang maubos dahil sa katandaan at kabiguan na makatuntong sa Martial Grandmaster Realm. Ipinapangako ni Lee Yun Xiao na kapalit ng kanilang katapatan ay mapopromote si Sect Master Fei Chen sa Martial Grandmaster Realm at dadagdag ng 150 na taon pa ang kanyang buhay at kung mananatili naman sila sa Martial Flame City ay baka maranasan pa niyang maabot ang mas mataas na realm. Gulat naman si Sect Master Fei Chen dahil 70 na taon na siyang nananatili sa 9-star Martial King Realm at malapit na bawiin ang kanyang buhay subalit kung totoo man ang sinabi ni Lee Yun Xiao ay malaki itong tulong sa kanya para ipagpatuloy pa ang kanyang buhay martial artist. Tinawag ni Lee Yun Xiao ang lahat ng martial artist na nag-apply sa Martial Flame City maliban kay Money at binigyan sila ng titulo bilang Heaven Judgment sa pamumuno ni Commander Hong. Ibinigay naman ni Lee Yun Xiao ang pamumuno ng Heaven's Core kay Cheng Daisheng. Hindi naman makapaniwala sila Cheng Daisheng dahil hindi niya inaasahan na mabilis na lalakas ang Martial Flame City na sa kasalukuyan ay mayroong Heaven's Core, Heaven's Resolve at Heaven's Judgment. Si Lee Yun Xiao ay mataas ang kumpiyansa na magagawa niyang maging Martial Grandmaster sila Commander Xiao, Money at Master Fei Chen sa lalong madaling panahon. Inanyayahan ni Lee Yun Xiao si Master Fei Chen na sumama na sa kanila pabalik ng Martial Flame City subalit hindi muna ito sumama dahil kailangan pa niyang paghandiin at paliwanagan ang mga kasama niya sa sect kaya humingi siya ng 3 araw na preparasyon at magtutungo rin agad sa Martial Flame City. Si Lee Yun Xiao ay nakiusap kay Sect Master sa isang pabor kapalit ng mabilis nitong pagka-promote. Nagtungo sila Lee Yun Xiao at Master Fei Chen sa loob ng kanilang sect para bigyan si Lee Yun Xiao ng ilang cultivation resources kapalit ng pangakong mapopromote siya sa Martial Grandmaster sa loob ng 7 araw. Kumuha si Lee Yun Xiao ng 2,000 na items para ibigay sa Heaven's Core. Bumalik na sila sa Martial Flame City at sa kanilang paglalakbay ay nakasalubong nila ang isang battleship na patungo sa Skylika Sect. Ang sakay ng battleship ay nagtataka kung bakit maraming battleship sa lugar at tinanong sila Lee Yun Xiao kung siya ba ang Sky Locust Sect Master. Nagpanggap naman si Lee Yun Xiao na Sect Master at tinanong kung siya dahil pamilyar kay Lee Yun Xiao ang aura ng martial artist. Nagpakilala siya na isang martial artist na kabilang sa Supreme High Palace at naparito siya para mag-deliver ng imbitasyon sa Sect Master. Tama naman ang hinala ni Lee Yun Xiao na ang aura na nagmumula rito ay kaparehas ng aura ni Lee at ng mga nakalaban niya sa Phoenix Mountain. Ang true chi na nagmumula sa kanila ay hindi na bago kay Lee Yun Xiao dahil noong siya pa si Emperor Gu Feiyang ay isa sa kanyang mga kalaban ay ang pinagmulan ng teknik na ito. Ang Beiming family na kabilang sa kanyang mga mortal na kalaban ay hindi niya lubos maisip na makikita niya ito sa Southern Region kung saan nakatayo ang Dust Flame Empire dahil ang Beiming family ay naninirahan sa North and East Region. Tinanong ni Lee Yun Xiao kung anong klase ng imbitasyon ang kanyang dala. Sumagot naman ang martial artist na iniimbitahan sila dahil ang kanilang Vice Master ay isa ng ganap na Martial Grandmaster at magkakaroon ng munting salo-salo sa palasyo. Hindi naman ito nagustuhan ni Lee Yun Xiao dahil para lang sa simpleng pag-ongat ay naisipan agad nilang magsaya at mag-imbita. Labis naman ang pagtataka ng martial artist dahil normal na sa kanila ang ganitong gawain. Nagalit ang martial artist sa pangbabastos ni Lee Yun Xiao at tinanong kung nasaan ang Sect Master dahil kailangan niya ng mapadala ang imbitasyon sa lalong madaling panahon.
Pinalapit naman siya ni Li Yunxiao dahil siya na ang tatanggap ng imbitasyon kasama ang battleship nitong dala dahil nagustuhan ito ni Li Yunxiao. May nais rin siyang itanong sa martial artist patungkol sa Supreme High Palace kaya inanyayahan niya itong magtungo sa kanya. Dahil hindi ito pumayag ay napilitin si Commander Hong na puwersahin itong dalhin kay Li Yunxiao habang kinuha naman ni Li Yunxiao ang battleship. Nagmamatigas pera ng martial artist at ninais na takutin sila Li Yunxiao gamit ang pangalan ng Supreme High Palace subalit hindi ito nagtagumpay. Ipinag-utos ni Li Yunxiao na magtungo na sila sa Martial Flame City at ngayon lamang napagtanto ng martial artist na sila Li Yunxiao ay hindi kabilang sa Sky Locust Sect. Sinabi ni Li Yunxiao na ang Sky Locust Sect ay kanyang nasasakupan at sobrang interesado siya sa Supreme High Palace kaya magkakaroon sila ng mahaba-habang usapan. Habang pabalik sila sa Martial Flame City ay kumukuha sila ng impormasyon sa martial artist patungkol sa Supreme High Palace. Ipinaliwanag nito na ang Supreme High Palace Sect Master ay may lakas na 3-star Martial Grandmaster at ang Vice Master ay 1-star Martial Grandmaster. Dagdag pa niya na lahat-lahat ay mayroong 4 na Martial Grandmaster, 6 na Martial King at 120 na Martial Lord. Nagulat si Manny sa lakas na taglay ng Supreme High Palace na katumbas ng noble family sa Dusk Flame Empire. Tinanong ni Li Yunxiao patungkol kay Li Yi at napag-alaman niya sa martial artist na buhay pa pala ito at isang disciple ng Vice Master. Pinigilan naman siya ni Cheng Daisheng sa pag-iisip ng delikadong bagay subalit mukhang may masama na namang plano si Li Yunxiao sa Supreme High Palace. Nakarating na sila sa labas ng Martial Flame City at kahit medyo malayo pa ay naramdaman na ni Li Yunxiao ang labanan na nagaganap sa Martial Flame City. Kaya ipinag-utos niya na bilisan ang pagpapatakbo ng battleship dahil ang nararamdaman niyang lakas ay katumbas ng nagwawalang Martial Grandmaster at binubuhos nito ang kanyang buong lakas sa pag-atake. Inutos niya na maghanda naglahat sa magaganap na labanan dahil ang kalaban ay sobrang lakas. Ilang sandali pa ay natano na nila ang Martial Grandmaster na nagpapakawala ng napakalakas na pressure sa buong paligid na maging ang mga commander at sila Manny ay ramdam ang bigat nito. Ang Martial Grandmaster ay sinimulan na ang pag-atake at sa isang kumpas ng kanyang kamay ay bumagsak ang napakalakas na energy ball dahilan para mawasak ang kinatatayuan ng Martial Flame Residence. Batid ni Li Yunxiao na sila Commander Xiao ay nasa loob pera ng World God Monument kaya hindi nito malalaman ang mga nangyayari sa labas ng Martial Flame City. Ang Martial Grandmaster ay nakita na ang mga battleship na kakadating pa lamang at tinanong kung narito ba ang City Lord dahil kung hindi ito lalabas ay papatayin niya ang lahat ng tao sa Martial Flame City. Ang Martial Grandmaster ay si Elder Kun sa Xingyang family at narito ito para maghiganti. Si Manny ay hindi makagalaw sa lakas ni Elder Kun at mga martial artist ay nagpapanik na dahil sa takot at ang isa dito ay sinubukan ang tumakbo subalit bago pa man siya makalayo ay pinaslang na siya ni Li Yunxiao. Binalaan ni Li Yunxiao na kung sino man ang tatakbo at magpapababa ng moral ng mga hukbo ay papaslangin. Ilang sandali pa ay nakita ni Commander Hong si Meng Wu na hinayla ng Martial Grandmaster palapit sa kanya. Nakita naman ni Li Yunxiao na sikal-sikal ng Martial Grandmaster si Meng Wu habang tinatanong nito kung nasaan na ang kanyang young master na sinasabi ni Meng Wu na papatay sa kanya. Napagtanto ng Martial Grandmaster na may malalim na relasyon si Meng Wu sa City Lord kaya binitawan niya ito pababa at sinundan ng isang matinding atake para paslangin. Si Li Yunxiao ay agad na hinanda ang sarili at ni-activate ang defensive formation ng Martial Flame City para salagin ang atake ng Martial Grandmaster kay Meng Wu. Subalit sa lakas ng atake ay hindi kinayang madepensahan nito ang buong lakas ng atake kay Meng Wu at kinalaunan ay nabasag ang barrier at diretsyong tinamaan si Meng Wu. Abangan sa susunod na kwento ay makikita natin kung anong kayang gawin ng dating emperor kapag ito'y napuno ng galit at handa ng lumaban habang nakataya ang kanyang buhay. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay makikita na rin natin kung paano makipaglaban si Manny at gaano ito kalakas kumpara sa Martial Grandmaster. Bukod kay Meng Wu na nasa peligro ang buhay, sino sa tingin niyo ang mauunang mapapaslang? Kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.